So ito na nga guys, LeBron James at Stephen A. Smith. Mas lalong uminit ang tensyon sa pagitan ng dalawang biggest figure ng basketball. Umabot pa nga sa puntong pati ang late Kobe Bryant na namayapa na ay nadamay pa. So paano nga ba tayo umabot sa ganitong sitwasyon? Well, babalik muna tayo ng ilang linggo nung pinalo up ni LeBron ang sinabi ni Anthony Edwards na ayaw niya maging face ng NBA. Sabi nga dito ni LeBron ay nagigets niya ang sinabi ni Anthony Edwards dahil siya mismo ay danas na danas ang pagiging face ng liga. Dahil ika nga niya, bakit mo naman gugustuhin na maging mukha ng NBA kung puro negative lang naman ang natatanggap mo, particular na sa mga media? Which is totoo naman dahil sa 22 years niya nga career ay puro criticism nga na ang halos nakukuha niya. Lalong lalo ng kanila Stephen A. Smith at Skip Bayless na nabid ang kanilang mga careers sa pag-hit kay LeBron. At itong pahayag niya ay nirespondihan agad ni Stephen A. At tinawag pa si LBJ bilang isang hipokrito dahil daw si LBJ mismo ay gustong gusto ang mga privilege sa pagiging mukha ng NBA sa matagal na panahon. Lalo pa nga nagkagulo nang gumawa si Stephen A ng video patungkol kay Bronny na hindi nga nagustuhan ni LeBron. Kaya umabot pa nga sa punto na si LeBron na mismo ang diretsahang umarap kay Stephen A para kumprontahin siya ng personal. Nag-viral nga ang video na ito kaya naman in-address agad to ni Stephen A kung ano nga ba ang nangyari at ang sabi daw sa kanya ni LeBron na bilang isang tatay at hindi bilang isang basketball player na huwag na idamay si Bronny sa kanilang personal na alitan. Pero nga itong si Stephen A na imbis na mag-move on ay patuloy pa rin sa mga hate comments toward kay LeBron kahit ilang weeks na nga nakalipas since that day, na ang sabi niya pa nga na ayaw niya na i-address ang nangyari. Pero ito siya ngayon, minabandera na pinatulan siya ni LeBron. Hindi pa nga dyan nagtatapos ang issue dahil kamakailan lang ay nag-guest si LBJ sa isang podcast ng sikat na former NFL player na si Pat McAfee, na kung saan sinabi ni LeBron na itong si Stephen A. Smith ay para si Taylor Swift na nag-Eras Tour dahil sa kaliwat kanan niyang pag-guest sa mga podcast patungkol doon sa nangyari. At agad naman niya nirespondihan ni Stephen A. na sinabing si LeBron ay walang kaibigan, sinungaling at isang backstabber. At ang malala pa dyan, sinabi niyan si LeBron ay wala sa memorial service ni Kobe at wala sa Hall of Fame ceremony ni Wade. Which is ang lahat ay fake news dahil nandun nga si LeBron sa memorial service ni Kobe pero ayaw niya lang magpakita sa camera. At nung time nga na yun sa Hall of Fame inductee ni Wade, ayun yung mga time na na-cardiac arrest si Bronny. Kaya hindi naman talaga makakapunta si LeBron sa ceremony na yon. So napaka-insensitive talaga dito ni Stephen A. At agad nga siyang nag-sorry sa ex sa mga sinabi niya. Finollow up niya pa nga ito guys sa kanyang YouTube channel video. Nasusuntukin niya daw si LeBron nung time na kinampronta siya. Which is nakakatawa dahil wala naman siya nagawa nung mga oras na yon. Nakatayo lang siya na parang nanginginig at kung isipin natin, si LBJ isang 6'9", 113 kg beast. Habang si Stephen A. Smith naman ay may height lang ng 6'1". Diba guys, hindi mo alam kung nagjo-joke lang talaga tong si Stephen A. para sa mga views. Pero sa huli guys, si LeBron pa rin ang nakakuha ng huling halakhak dahil nga sa kanyang buzzer beater kontra Pacers. Tapos after the game ay nagpost pa siya sa IG na nagboboxing si Stephen A. na nireacta naman ng buong Lakers team. So parang tinulungan lang ni Stephen A. na mas gumanda ang chemistry ng Lakers. So parang ang lahat ng ito ay tinatroll lang talaga ni LeBron itong si Stephen A. At talagang kuwang-kuha niya ang inis nitong si Stephen A. Smith. So ano nga guys ang tingin nyo sa beef na ito ni LBJ at Stephen A? Medyo below the belt na nga ba? Leave a comment down below lang and follow for more.